hindi ka panipaniwala ang nangyari. Ito ba talaga ang isang bansa sa Asya? May mas maraming tao na nakatira sa ika-10 bahagi ng lupain ng Texas kaysa sa aming ranso. Iyan ang unang pahayag ni Rick Big Jim Cloud, A65, ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking ranso sa Texas, nang tumayo siya sa observation deck ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Manila. Ang tipikal na pamilyang Cloud, na may 12 miyembro at 3 henerasyon na nagpapatakbo ng 10,000 double-acre na ranso sa Texas, ay biglang napadpad sa Maynila matapos mag-emergency landing ang kanilang flight dahil sa malaking pagbabago sa ruta sanhi ng isang bagyo habang patungo sana sila sa isang farm tour sa Australia. Ngunit sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Alam ba ninyo? Sa loob lamang ng 10 minuto matapos tumapak sa lupa ng Pilipinas ang mga taong habambuhay na nanirahan sa malawak na kalawakan ng Texas, kung saan ang pinakamalapit na kapitbahay ay 30 minutong biyahe, sila ay tuluyang nawalan ng imik. Mula sa posibilidad ng tao na nasaksihan nila sa siksikang LRT, MRT na nagsimula pa lang sa airport, ang kahangahangang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na naranasan sa ospital, at higit sa lahat, ang tanawin ng mga pulis na walang dalang armas na nakikipag-ugnayan sa mga mamamayan nang nakangiti lahat ito ay nagpabago sa kanilang pananaw. Nagbigay sila ng pahayag sa lokal na media matapos bumalik sa Texas, kung saan hindi sila umalis sa loob ng 40 taon. Hindi namin alam ang tunay na kalayaan. Ang nakita namin sa Pilipinas ay ang tunay na sibilisadong lipunan. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit nagsimulang purihin ng mga taong ito, na naniniwala lamang sa mga halaga ng Amerika sa buong buhay nila, ang maliit na bansang kapuluan sa Asya? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang record ng kamanghamanghang 5 araw na iyon, kung saan ako mismo, si Manuel Manong Mel Santos, ang naging tour guide ng mga Amerikanong turista sa Pilipinas sa loob ng 15 taon, ang sumama. Bago tayo magsimula, malaking tulong sa akin ang inyong like at subscribe upang maipakita pa ang mas maraming magagandang kuwento tungkol sa Pilipinas. Kumusta? Ako si Manuel Manong Mel Santos, na nag-guide ng mga turista, lalo na mula sa Amerika, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa loob ng nakalipas na 15 taon. Nakasanayan ko na ang kultura ng Texas dahil may karanasan ako sa pagtira sa Dallas, ngunit ang naranasan ko noong Nobyembre ng nakaraang taon ang naging pinaka-memorable na pangyayari sa aking buhay bilang tour guide. Nang araw na iyon, bigla akong kinuha sa NAIA Terminal 1. Isang flight mula Australia ang lumiko dahil sa bagyo. At 2 miyembro ng pamilya ng mga rancher mula Texas ang kinailangang manatili sa Pilipinas sa loob ng 3 araw. Napakalakas ng impresyon ko nang una ko silang makita sa arrival gate. Si Big Jim Cloud, 5 na may taas na mahigit 10 talampakan, ay may matikas na tindig at suot ang tipikal na cowboy hat. Ang kanyang mga anak na sina Sam, A45, at Tom, A42, ay mayroon ding katulad na pangangatawan, at tila isang pamilya silang lumabas sa isang pelikula. Ang asawa niyang si Mary, 63, ang mga manugang na sina Sarah, 28, at Lisa, 25, at ang 6 na apo, mula 8 hanggang 16 taong gulang, ay lahat masigla at mausisa. Hindi ko malilimutan ang unang sinabi sa akin ni Tatay Cardo, Big Jim, anak, ito ba talaga ang Pilipinas? Nasaan ang mga lumang simbahan at mga nagbebenta ng sampagwitan na nakita ko sa TV? Ang kanilang imahe tungkol sa Pilipinas ay ang mga stereotype noong 1960s, mga jeepney na may siksikang tao, mga barong na gawa sa pinya, at mga lumang istruktura ng Intramuros. Ngunit lahat sila ay namangha sa modernong pasilidad ng NAIA na nakalatag sa kanilang harapan. Habang naghihintay sa immigration, nagsimula ang una nilang pagkamangha. Pagkakita sa maayos na daloy ng tao at simpleng proseso, nalito si Sam. Ano ito? Nasaan ang mahabang pila at ang mga tao? Sa Texas, nakasanayan nilang bigyang diin ang tao sa tao na ugnayan sa lahat ng ginagawa, kaya hindi nila maunawaan ang sistema na mabilis at organisado. Mas lalo silang namangha sa pakikitungo ng mga airport staff. Ang staff na customer service ay nagpaliwanag ng sitwasyon ng maayos sa Ingles, at sistematikong inasikaso ang lahat ng kailangan para sa kanilang biglaang pananatili. Mula sa pag-book ng hotel hanggang sa pagpapaliwanag ng transportation, napakabilis na tila naghanda na sila ng maaga. Sabi sa akin ni Tatay Cardo. Wala akong naranasang ganitong serbisyo sa kahit anong airport sa Texas. At ginagawa pa nila ito para sa amin na mga dayuhan. Nagpatuloy ang pagkamangha habang kinukuha ang kanilang bagahe. Ang bagahe ng lahat ng labas miyembro ay lumabas sa loob ng 15 na minuto. Umiling si Tom, minsan naghintay kami ng 2 oras sa Dallas Airport. Ang pinakanakakaimpresyon ay ang pag-aalaga kay Tatay Cardo, na matanda na. Nakita ng isang airport staff na may dala siyang mabigat na bagahe. At agad itong kumuha ng cart at inalalayan siya hanggang sa elevator. Lahat sila ay humanga sa gawin ng staff na tumulong ng hindi man lang hinihiling, at inasikaso sila ng buong malasakit.
Humanga rin sila sa kalinisan ng airport. Napakalaking airport nito, pero walang ni isang basura, sabi ni Mary. Idinagdag ni Sarah. At mas malinis pa ang restroom kaysa sa hotel namin. Nanlaki ang mata ng mga apo habang dumadaan sa duty-free area. Ang paraan ng pagpapakita ng mga produkto, ang pagtanggap ng mga tindera, at higit sa lahat, ang malinaw na pagpapakita ng presyo. Napakalayo sa mga souvenir shop sa Texas, sabi ni Lisa. Nang bumili sila ng ticket para sa shuttle papuntang hotel, humanga sila sa multi-language na option ng ticket machine. Ang anunsyo sa Ingles ay perpekto, at ang paggamit ay intuitive. Ngumiti si Jake, 16, ang pinakamatandang apo, lolo, mas mabait pa itong makina na ito kaysa sa mga station attendant sa Texas. Nang dumating ang tren, bus ng eksakto sa oras na nakasaad sa schedule, sabay-sabay silang tumingin sa kanilang orasan. Talagang eksakto, bawat minuto, nagulat na sabi ni Sam. Nakasanayan na nila ang pagkaantala ng tren at bus sa Amerika, kaya nakakagulat ang pagiging eksakto nito. Humanga rin sila sa kalinisan at katahimikan sa loob ng sasakyan. Walang graffiti o basura sa mga upuan, at tahimik ang mga pasahero. Parang tumatakbo kami sa loob ng library, paglalarawan ni Tom. Nagulat din sila sa tanawin sa labas ng bintana. Habang papunta sa Maynila, ang siksik at maayos na mga komunidad, ang hanay ng mga gusali na may regular na kaayusan, at ang mga green space na makikita sa lahat ng dako. Napakaraming tao ang makakapanirahan sa parehong sukat ng lupa, paghanga ni Tatay Cardo. Nakita ng mga anak ang mga pabrika sa lugar ng port area at nagbigay ng pansin. Tumatakbo 24 na oras, ngunit walang itim na usok na lumalabas sa mga chimney. Ito ba ay disenyo na nag-iisip sa kapaligiran? Pagsusuri ni Sam, na may karanasan sa construction. Habang papalapit sa Makati, Ortigas, natigilan sila sa dami ng mga high-rise building. Wala tayong ganito karaming gusali sa buong Texas, tumatawang sabi ni Tatay Cardo. Ngunit ang pinaka-naka-impression ay ang liwanag ng Maynila sa gabi. Kahit lagpas na ng alas 8 ng gabi, maliwanag pa rin na parang araw, at maraming tao ang naglalakad ng ligtas. Lalo na, nang makita ni Mary ang mga babae na naglalakad mag-isa, nagulat siyang sinabing, hindi iyan maiisip sa Texas. Sa hotel, humanga sila muli sa pakikitungo ng front desk staff. Agad silang nagbigay ng angkop na room arrangement para sa kanilang 20 miyembrong pamilya, at nagpaliwanag din ng detalye tungkol sa sightseeing para sa susunod na araw. Sa elevator papunta sa kanilang kwarto, sinabi sa akin ni Tatay Cardo, bago kami pumunta sa Pilipinas, nag-aalala kami sa language barrier at cultural differences, ngunit hindi namin inasahan na ganito kami sasalubungin. Excited na ako para bukas. Nang gabing iyon, nag-usap-usap ang pamilya ng puno ng sigla habang pinagmamasdan ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimula ng ganap na magbago ang kanilang pananaw tungkol sa Pilipinas. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na pagtuklas sa Maynila. Iminungkahi ko sa pamilya na sumakay sa LRT, MRT. Sa simula, nag-alinlangan sila. May tren ba? Ligtas ba iyan? Sa Texas, sasakyan ang pangunahing transportasyon, at halos wala silang ugali na gumamit ng public transport. Nagsimula ang shock sa sandaling pumasok sila sa entrance ng MRT, LRT sa Taft, Ayala. Una, namangha sila sa dami at linaw ng mga signage. Imposibleng maligaw, paghanga ni Sam. Tuwang-tuwa ang mga apo sa haba ng escalator pababa. Ang subway pala ay talagang malalim sa ilalim ng lupa. Masayang palakpak ni Emily. 8. Pagdating sa platform, rush hour iyon sa umaga. Natigilan ang buong pamilya sa tanawin ng maraming taong nakapila ng maayos at naghihintay. Lahat sila nakapila ng tama, gulat na sabi ni Lisa. Idinagdag ni Tom, at alam pa nila ang eksaktong posisyon ng pinto ng tren. Ang pagkakita sa lahat na nakapila ayon sa mga marka sa sahig ay kahanga-hanga para sa kanila. Nang dumating ang tren, mayroon pang mas malaking pagkamangha. Pagbukas ng pinto, humati ang mga pasahero sa magkabilang gilid upang gumawa ng espasyo para sa mga bababa. Pagkatapos lumabas ang lahat ng bababa, sumunod silang sumakay ng maayos. Nanlaki ang mata ni Tatay Cardo. Walang nag-utos, ngunit sinusunod ng lahat ang manners na ito. Ito ay resulta ng edukasyon. Pagpasok sa loob ng tren, humanga sila sa kalinisan at katahimikan, walang graffiti o sira sa mga upuan, at walang ni isang basura sa sahig. Ibang mundo ito kaysa sa New York subway, bulong ni Mary. Ang pinaka-nakaka-impresyon na sandali ay nang may sumakay na buntis sa susunod na station. Maraming tao ang nagtangkang magbigay ng upuan, at sa huli, isang high school student ang natural na tumayo at nagbigay ng upuan. Lahat sila ay humanga sa gawin ng mag-aaral na nagbigay ng upuan ng nakangiti, na tila isang natural na bagay lang. Lumuluha si Sarah,
Marami ring mababait na tao sa Texas, pero wala akong nakitang ganito kaganda at natural na pagmamalasakit. Espesyal din ang atmosfera sa loob ng tren. Kahit marami ang tao, lahat ay tahimik. Walang nag-usap sa telepono o nagsasalita ng malakas. Marami ang gumugol ng oras ng tahimik, nanonood ng smartphone o nagbabasa ng libro. Nagtanong sa akin si Mike, 14, bakit tahimik ang lahat? Ipinaliwanag ko na sinisikap ng lahat na huwag makaistorbo sa iba. Wow! Astig, paghanga ni Sarah, 14. Humanga rin sila sa pagiging komplikado ng transfer station. Isa itong malaking istruktura kung saan nagtatagpo ang maraming linya, ngunit napakalinaw ng mga signage kaya hindi sila naligaw. Humanga si Sam, na may kinalaman sa construction, sa mga color-coded line display at detalyadong exit guide. Hindi biro ang pagdidisenyo ng ganitong kalaking underground structure ng ganito kalinaw, obra maestra ng engineering ito, sabi niya. Nagulat din sila sa mga komersyal na pasilidad sa loob ng station. May convenience store, bookstore, cafe, at maging restaurant pa sa loob ng subway station. Ito ay tila isang maliit na bayan, paglalarawan ni Tom. Nakakaimpresyon din ang pagkakaayos ng mga elevator at escalator. Mahigpit na ipinatupad ang barrier-free design upang madaling magamit ng mga may kapansanan, matatanda, at mga nagtutulak ng stroller. Dinisenyo ito para magamit ng lahat, paghanga ni Mary. Espesyal din ang ginhawa nang lumabas sila sa ibabaw ng lupa. Ang buong pamilya ay excited dahil sa sense of accomplishment na nagamit nila ng maayos ang komplikadong subway system at ang kasiyahan na naranasan nila ang kagalingan ng urban infrastructure ng Pilipinas. Kung may ganitong kakonbinyente at kaepektibong transportation system, hindi na kailangan ang kotse, tumatawang sabi ni Tatay Cardo. Para sa kanya, na hindi maiisip ang buhay ng walang kotse sa Texas, isa itong revolusyonaryong pagtuklas. Nagpatuloy ang pagkamangha nang maglakad sila sa bayan. Humanga sila sa maayos na kalagayan ng mga sidewalk, ang pagiging precise ng traffic light system, at higit sa lahat, ang tanawin ng mga naglalakad, nagbibisikleta, at sasakyan na magkakasuwato na nagsasama-sama. Halos walang naglalakad sa sidewalk sa Texas, pero dito, ang paglalakad ay isang kultura, sabi ni Lisa. Nakakaimpresyon din ang tanawin ng lahat na naghihintay at sumusunod sa traffic light kahit walang sasakyang dumarating. Kahit walang sasakyan, sinusunod ng mga naglalakad ang red light. Ito ay isang lipunan kung saan ang pagsunod sa batas ay natural, paghanga ni Sam. Nagulat din sila sa kaayusan sa pagtawid sa pedestrian lane. Ang mga nagmamadali at ang mga mabagal ay nagkakasuwato na gumagalaw sa tamang bilis. Parang sumasayaw, paglalarawan ni Jake, 16. Ang karanasan sa transport infrastructure pa lamang sa umaga ay nagpabago na ng malaki sa pananaw ng pamilya tungkol sa Pilipinas. Lubos silang humanga sa sistema na nagsasama ng efficiency at humanity, at sa mataas na consciousness level ng bawat mamamayan. Bandang 2:00 ng hapon, pagkatapos kumain ng tanghalian at maglakad-lakad, nangyari ang hindi inaasahang insidente. Biglang hinawakan ni Tatay Cardo ang kanyang dibdib at nagsimulang mahirapan. Si Tatay Cardo, na 65 anyos at may mataas na presyon ng dugo dahil sa masasarap na pagkain sa Texas, ay tila naapektuhan ng hindi pamilyar na kapaligiran at matagal na paglalakad. Nagpanik sina Sam at Tom, at nabalot ng pagkabalisa ang buong pamilya. Agad akong tumawag sa 911. O 117. Ang operator ay tumugon ng maayos sa Ingles. At nang maibigay ko ang eksaktong lokasyon, sinabi niyang darating ang ambulance sa loob ng 5 minuto. Nagulat ang pamilya sa bilis ng pagtugon na ito dahil sa Texas, normal na maghintay ng higit sa 5 minuto para sa ambulance. Talagang dumating ang ambulance pagkalipas ng 5 minuto. Una silang humanga sa professionalism ng mga paramedic na mabilis na dumating sa pinangyarihan sa kabila ng siksikan sa kalye ng Makati, BGC. Pagdating sa pinangyarihan, mabilis na tinantiya ng mga paramedic ang kalagayan ni Tatay Cardo at nagsimula ng angkop na first aid. Nag-ingat sila habang sinasala ang presyon ng dugo at ginagawa ang ECG, isinasaalang-alang na matanda na ang pasyente. Ang pinakanakakaimpresyon ay ang isa sa mga paramedic ay nagsalita ng simpleng Ingles kay Tatay Cardo. Huwag kang mag-alala. Titingnan namin ng mas detalyado sa ospital. Lahat sila ay naantig sa mainit na pananalita na nagpapahupa sa pagkabalisa ng pasyente. Nagulat din sila sa mga kagamitan sa loob ng ambulance. Kumpleto ito sa mga modernong medical equipment, at patuloy na binabantayan ang kalagayan ng pasyente habang umaandar. Mas kumpleto ito kaysa sa mga ambulance sa Texas, bulong ni Sam. Bago pa man dumating sa ospital, ang impormasyon ng pasyente ay naipadala na sa ospital, at ang treatment team ay naghihintay na pagdating. Naunawaan nila ang kagalingan ng systematic coordination na ito, kahit hindi sila mga medical professional. Pagdating sa emergency room ng St. Luke's, the Medical City,
Nagsimula ang bagong pagkamangha. Lahat sila ay namangha sa kalinisan at kaayusan ng espasyo na hindi pangkaraniwan sa isang emergency room. Una silang humanga sa bilis ng reception. May counter para sa mga dayuhang pasyente at ang staff ay tumugon sa perpektong Ingles. Natapos ang pagpaparehistro gamit lamang ang passport at basic information. At binigyan sila ng detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano ipoproseso ang insurance ng Amerika. Nakakaimpresyon din ang kaginhawaan ng waiting room. Ang malinis at tahimik na atmosfera, na parang hotel lobby, ay nagpagaan sa damdamin ng nag-aalahang pamilya. May serbisyo pa ng libreng tsaa o kape. Wala akong naranasang ganitong serbisyo sa ospital, nagulat na sabi ni Mary. 15 minuto lang ang waiting time bago sila makonsulta. Ang triage system, na gumagana ng epektibo batay sa bigat ng kalagayan, ay nagbigay daan upang mauna si Tatay Cardo, na pinaghihinalaang may problema sa puso. Ang attending physician ay isang cardiology specialist na may karanasan sa training sa Amerika at ipinaliwanag ang mga medical terms sa Ingles. Nagsimula siya sa pagtatanong, ano ang sintomas? Kailan nagsimula ang sakit sa dibdib? At maingat niyang inunawa ang sitwasyon. Talagang nagulat sila sa bilis ng mga pagsusuri. Ang ECG, blood test, chest x-ray, at echocardiogram ay natapos lahat sa loob ng 1 oras. Sa Texas, naghihintay kami ng 1 linggo para lang sa appointment ng echocardiogram, paghanga ni Tom. Ang mga resulta ng pagsusuri ay makikita rin real-time, at may AI-assisted diagnosis system pa, na ipinaliwanag ng doktor ng may kumpiyansa dahil sa mataas na accuracy. Sa kabutihang palad, minor lang ang resulta ng pagsusuri. Ito ay pansamantalang arrhythmia lamang dahil sa pagod sa biyahe at stress, at maaari itong gumaling sa medication at sapat na pahinga. Gayunpaman, isinasaalang-alang ng doktor ang edad ng pasyente at iminungkahi. Inirekomenda namin ang overnight observation para makasiguro, ngunit kung gusto ninyo, maaari rin itong i-manage bilang outpatient. Nagpahayag si Tatay Cardo na gusto niyang kumuha na lang ng gamot at magpahinga kasama ang pamilya sa hotel. Ipinakita ng doktor ang kanyang pag-unawa at ibinigay ang emergency contact number at nag-ayos ng sistema na maaring tumugon ng 20 oras. Mayroon ding nakakakilabot na karanasan sa pagkuha ng prescription sa pharmacy. Maingat na kinumpirma ng pharmacist ang edad at history ng pasyente, at sinuri pa ang posibleng drug interaction. Nang ipakita namin ang listahan ng mga gamot na iniinom niya sa Texas, sinuri nito ang content at tinimbang ang posibleng combination sa bagong prescribed na gamot. Ang mas nakakagulat ay nagprint sila ng medication instruction na nakasulat sa Ingles, at nagbigay pa ng extra na gamot upang maipagpatuloy niya ang pag-inom nito pagbalik sa Amerika. Talagang pinapahalagahan nila ang pasyente, damdaming sabi ni Tatay Cardo. Ang pinakamalaking pagkamangha ay nang dumating sa billing. Ang kabuuang halaga ng ER consultation, iba't ibang pagsusuri, at prescription ay ika-10 bahagi lamang ng hospital bill sa Amerika. Hindi ba ito pagkakamali sa computation? Sa ganitong treatment, paulit-ulit na tanong ni Tom. Walang additional charge para sa pagiging dayuhan. Sa halip, binawasan pa ang ilang bayarin dahil sa pagiging senior patient. Nakakaimpresyon din ang kabaitan ng lahat ng hospital staff. Mula sa doktor, nurse, technician, pharmacist, at maging ang cleaning staff, lahat sila ay nagpakita ng tunay na malasakit sa dayuhang pasyente. Nang hindi magkaintindihan, sinikap nilang gumamit ng translation app o hand gesture para makipag-usap. Hindi ko malilimutan ang sinabi sa akin ni Tatay Cardo nang lumabas kami ng ospital. Kung natanggap ko ang parehong treatment sa Texas, kahit may insurance, aabutin iyan ng 3,003. At kalahating araw lang ang mawawala sa paghihintay. Dito, natapos lahat sa loob ng 2 oras. At sinalubong pa nila kami ng may init na parang pamilya. Ito ang tunay na healthcare. Lahat sila ay humanga sa kagalingan ng medical system ng Pilipinas. Ang serbisyo na perpektong nagsama ng efficiency at humanity ay nagbigay ng malaking epekto sa kanilang mga halaga. Kinabukasan, matapos maging stable ang kalagayan ni Tatay Cardo, naranasan ng pamilya ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Ang una naming pinuntahan ay isang convenience store o mini-mart malapit sa hotel. Kahit alam nila ang salitang convenience, ang katotohanan ng Filipino convenience store ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Lahat sila ay natigilan sa comprehensive store na bukas 24 oras, nag-aalok ng pagkain, daily necessities, at maging iba't ibang serbisyo. Ito ba ay tindahan o isang maliit na department store? Nagtatakang sabi ni Tom. Una, nagulat sila sa dami ng mga produkto. Mula sa rice meal, hot food, ice cream, inumin, snacks, at maging simpleng gamot, lahat ng kailangan sa pang-araw-araw na buhay ay nandoon. Kung gusto kong bilhin ang parehong mga bagay sa Texas, kailangan kong pumunta sa 5 o higit pang tindahan, paghanga ni Lisa. Nagulat din sila sa mababang presyo.
Nang makita nila ang presyo ng rice meal na 1.5 sin at ulam na 5T, nagduda si Sam, nagbibiro ba kayo? Napakababang presyo ito kumpara sa price point ng Amerika. Nang bumili sila ng mga produkto at tikman ito, mayroon pang mas malaking pagkamangha. Lahat sila ay humanga sa sarap, na hindi pangkaraniwan sa pagkain sa convenience store. Maaari bang kumain ng ganito kasarap na pagkain sa ganito kababang presyo? Paulit-ulit na sabi ni Tatay Cardo habang umiiling. Ang pinakanakakagulat ay ang lawak ng serbisyo na maaaring gamitin sa convenience store. Ang bank transaction sa ATM ay batayan, at nang marinig nilang posible rin ang parcel shipping at receiving, pagbabayad ng utility bills, pagbili ng tiket sa konsyerto, at maging cash withdrawal, hindi makapaniwala ang buong pamilya. Hindi na kailangan pumunta sa bangko o post office. Pwede na lahat dito, damdaming sabi ni Mary. Ang service level ng store clerk ay napakahusay din. Kahit hating gabi na, ang isang bata, babaeng clerk na nag-iisang nagtatrabaho ay tumugon ng nakangiti. Kahit nakita niya kami na mga dayuhan, hindi siya nagpakita ng anumang pagkailang, at ipinaliwanag pa niya ng maayos sa Ingles ang mga bagay na hindi namin naiintindihan. Nang mag-alala si Emily, hindi ba siya natatakot mag-isa? Sumagot ang clerk ng nakangiti, ligtas ang Pilipinas, kaya okay lang. Pagkatapos ng convenience store, bumisita kami sa isang supermarket o palengke para sa kultura. Si Mary at Sarah, na mahilig magluto, ay excited sa kasariwaan at dami ng mga sangkap. Lalo na silang nagulat sa dami ng seafood section. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming klase ng isda. At lahat sila sariwa, sabi nila habang mausisa na tinitingnan. Sa vegetable section, interesado sila sa mga gulay na hindi nila nakikita. Ipinaliwanag ng staff ang talong, okra, ampalaya, at iba pang gulay na hindi pamilyar sa Texas, at tinuruan pa sila ng mga paraan ng pagluluto. Ang pinaka-nakaka-impresyon ay ang quality control ng mga produkto. Ang mga gulay, prutas, karne, at isda ay lahat nakadisplay sa perpektong kondisyon. Ang ganitong kataas na kalidad ng sangkap ay makukuha sa ganitong kababang presyo, damdaming sabi ni Mary. Nakaka-impresyon din ang checkout system. Ang bilis ng barcode scanning, ang point card system, at maging ang inisyatiba para sa eco-friendly bag, lahat ito ay efficient. Hindi ko alam na ang pamimili ay ganito kakomportable at masaya, sabi ni Lisa. Pumunta kami sa Quiapo, Divisoria noong hapon. Sa simula, natigilan sila sa dami ng tao sa sikat na Quiapo Church o Divisoria Market, ngunit humanga sila sa kaayusan ng daloy ng tao. Napakaraming tao, pero walang nagbabanggaan. Parang mahika, excited na sabi ng mga apo. Sa isang shopping mall, humanga sila muli sa service level ng staff, ang kabaitan at polite na pakikitungo sa mga dayuhang turista, ang dami ng product knowledge, at higit sa lahat, ang taos-pusong ngiti, lahat ito ay nakaantig sa puso ng pamilya. Sa isang drugstore, nagulat sila sa dami ng klase ng produkto at sa murang presyo. Ang daming stock ng pharmacy, paghanga ni Sam. Ang staff ay mabait na nagpaliwanag ng mga produkto sa amin ng mga dayuhan, at nagrekomenda ng tamang gamot batay sa sintomas. Kumain kami ng hapunan sa isang Filipino restaurant, Dampa Seafood, noong gabi. Ito ang una nilang pagkakataon na maranasan ang kultura ng Filipino restaurant, ngunit lubos na nasiyahan ang buong pamilya sa mainit na atmosfera at masarap na pagkain. Masarap ang pagkain, maganda ang atmosfera, at mura pa. Matagal na kaming hindi nagkaroon ng ganitong kasayang gabi, taos-pusong sabi ni Tatay Cardo. Ang owner, o waiter, ay nag-welcome sa amin ng mga dayuhan, at nagpaliwanag ng detalyado tungkol sa kultura at kaugalian ng Pilipinas. Lahat sila ay humanga sa mainit na komunikasyon na lumagpas sa language barrier. Sa pag-uwi, dumaan muli kami sa convenience store. Sa pagkakataong ito, gusto ng mga apo na pumili at bumili ng Filipino snacks para sa kanilang sarili. Ang clerk ay magalang na nakitungo sa mga bata, at nagpaliwanag tungkol sa mga Filipino snacks. Napakagaling ng bansang ito na napakabait sa mga bata, damdaming sabi ni Sarah. Ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas na naranasan nila sa loob ng isang araw ay nagbigay ng malaking epekto sa kanilang mga halaga. Lubos silang humanga sa efficiency at kabaitan, sa mataas na kalidad at murang presyo, at higit sa lahat, sa mainit na puso ng mga tao. Ang ika-4 na araw ay inilaan upang maranasan ang mas malalim na aspeto ng kultura ng Pilipinas. Ang una naming pinuntahan ay ang San Agustin Church, Intramuros sa Manila. Para sa pamilya na nakakita lamang ng modernong Maynila, ito ang una nilang pagkakataon na makita ang tradisyonal na aspeto ng Pilipinas. Nang makita nila ang malaking krus at lumang istruktura, excited na sabi ng mga apo. Ang ganda. Pareho sa nakita namin sa History Channel. Pagpasok sa patio, natahimik ang lahat sa seryosong atmosfera. Alam namin na ito ay isang sagradong lugar kahit walang nagsasabi, sabi ni Tatay Cardo. Ang pinaka-nakaka-impresyon ay ang tanawin ng mga taong nagdarasal.
Ang mga kabataan at matatanda ay nagdarasal ng taos-puso. Tahimik na nag-aalay ng kanilang panalangin. Ang relihiyon at pananampalataya ay natural na sumasama sa buhay. Damdaming sabi ni Mary. Nasiyahan din sila sa karanasan ng pagtingin sa mga display ng lumang simbahan. Nang makita ni Mike, ang apo na nakakuha ng pinakamagandang prediction, ang mga sinaunang bagay, tuwang-tuwa siya. Naiintindihan din ng mga santo ang aming wika, tumatawang sabi ng lahat sa inosenteng pahayag. Habang naglalakad sa vendor area sa labas ng Intramuros, nagkaroon din sila ng pagkakataon na makita ang tradisyonal na handicrafts. Lahat sila ay humanga sa handmade accessories, tradisyonal na kakanin, Filipino sweets, at ang craftsmanship ng mga artisan. Hindi ito gawa ng makina, kundi ng kamay ng tao, pagpapakita ng respeto ni Sam sa craftsmanship ng mga artisan. Kumain kami ng tanghalian sa isang tradisyonal na Filipino fine dining restaurant kung saan naranasan nila ang Filipino heritage cuisine, parang kinilaw, adobo, sinigang na premium. Lahat sila ay humanga sa kagandahan ng paglalatag ng bawat ulam, na tila isang art piece. Hindi ko alam na ang pagkain ay ganito kaganda. Nakakahinayang kainin, humanga sila sa biswal na kagandahan. Tuloy-tuloy din ang pagkamangha sa lasa. Kaya ba nilang gumawa ng ganito kalalim na lasa habang pinapanatili ang natural na lasa ng sangkap? Humanga si Tatay Cardo sa pilosopiya ng pagluluto. Ang chef mismo ang lumabas at nagpaliwanag tungkol sa bawat ulam. Lahat sila ay nakinig sa kwento kung paano pinili ang mga seasonal ingredient at kung anong pagmamahal ang inilagay sa pagluluto. Sa pamamagitan ng pagkain, naramdaman namin ang respeto ng mga Pilipino sa kalikasan at ang paghahangad sa perfection, sabi ni Mary. Noong hapon, naranasan namin ang Bayanihan Spirit, isang community interaction o folk dance demonstration, workshop. Sa simula, nahirapan sila sa ilang tradisyonal na galaw, ngunit ang instructor ay mabait na nagturo sa kanila at unti-unti nilang natutunan ang form. Pagkakita sa serye ng mga galaw, humanga si Tom, bawat galaw ay may kahulugan, at walang nasasayang. Tinuruan din sila ng mga manners sa folk dance at community gathering. Ang pakikinig sa music, ang pagbati bago magsimula, at ang oras ng pananahimik habang pinapakinggan ang kuwento, lahat ito ay bagong karanasan. Matagal na akong hindi nagkaroon ng ganito katahimik na sandali, sabi ni Tatay Cardo. Ito ay isang sandali na tila binabawi ang peace of mind na nakalimutan sa abalang modernong buhay. Ipinaliwanag ng instructor ang tungkol sa Bayanihan Spirit. Ang spirit ng pakikipagkapwa-tao, pagiging makatao. Ang puso na nagmamalasakit sa kapwa. At ang ideya ng pagpapahalaga sa pagkakaisa sa komunidad, lahat sila ay naantig ng malalim sa pilosopiyang ito. Noong gabi, nanood kami ng isang cultural show parang Bayanihan National Folk Dance Company. Kahit hindi nila naintindihan ang mga salita, natigilan sila sa lakas ng pag-arte ng mga performer, ang magagandang kasuotan, at ang pagkakaisa sa audience. Kahit hindi ko naintindihan ang salita, naipapadala ang emosyon, damdaming sabi ni Jake, and Sistine. Sa break time, nagkaroon din sila ng interaction sa ibang audience. Mayroon ding mga taong mabait na nagpaliwanag tungkol sa show nang makita kami ng mga dayuhan. Ang kabaitan ng mga Pilipino ay hindi nagbabago saan man, damdaming sabi ni Sarah. Nagpalipas kami ng gabi sa isang heritage resort o ancestral house-themed accommodation. Ang unang pagkakataon na makaranas ng Capiz window, pagtulog sa 4-poster bed, at ang paglangoy sa pool, lahat ito ay sariwang karanasan. Tinuruan sila ng mga manners sa resort, at kahit nag-alinlangan sila sa simula, lubos silang nasiyahan sa ganda ng setting. Ang sarap mag-relax ng isip at katawan, damdaming sabi ni Tatay Cardo. Ang hapunan ay Filipino fine dining sa resort. Ang buong pamilya ay humanga sa maingat na serbisyo kung saan ipinaliwanag ng staff ang bawat ulam habang inihahain ito sa kanilang kwarto. Naramdaman namin ang delicacy ng Filipino cuisine sa bawat ulam. Humanga si Mary sa sophistication ng pagkaing Pilipino. Ang staff ay nagpaliwanag ng detalyado tungkol sa kultura at kaugalian ng Pilipinas, at sinagot din ang kanilang mga tanong ng maayos. Ito ay isang karanasan ng heart-to-heart connection na lumampas sa language barrier. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanilang mga kama, pinag-usapan ng pamilya ang kanilang mga karanasan sa araw na iyon. Pakiramdam ko, medyo naintindihan ko ang lalim at ganda ng kultura ng Pilipinas, sabi ni Tatay Cardo. Idinagdag ni Sam na humanga sila sa Filipino spirit na pinahahalagahan ang tradisyonal na kultura habang nagiging moderno. Sa pamamagitan ng cultural experience, mas lumalim ang pag-unawa at respeto ng pamilya sa Pilipinas. Ito ay isang karanasan ng paghipo sa puso ng Pilipinas na hindi makukuha sa simpleng sightseeing. Sa umaga ng ikalimang araw, humupa ang epekto ng bagyo, at bumalik na sa operasyon ang flight papuntang Australia. Ngunit ang ekspresyon ng pamilya ay komplikado. Nagsabi ang mga apo na gusto pa nilang manatili sa Pilipinas, at nalulungkot din ang mga matatanda.
Ito ang unang pagkakataon sa buhay namin na marami kaming natutunan at humanga sa loob ng 5 araw, sabi ni Tatay Cardo. Habang papunta sa NAIA, pinag-uusapan ng pamilya ang kanilang mga karanasan sa Pilipinas. Ang efficient service sa airport, ang kagalingan ng transportation system, ang completeness ng medical system, ang mataas na kalidad ng commercial service, at higit sa lahat, ang mainit na puso ng mga Pilipino. Pagbalik namin sa Texas, kailangan naming ikuwento sa lahat ang tungkol sa Pilipinas, excited na sabi ni Sam. Nagpatuloy ang pagkamangha hanggang sa huli sa airport. Ang magalang na pakikitungo sa check-in counter, ang bilis ng immigration check, at ang mabait na serbisyo sa duty-free store perpekto hanggang sa huli, paghanga ni Tom. Sa boarding gate, nagpaalam ako sa pamilya. Ang 5 araw na ito ay nagpabago sa aming buhay, sabi ni Tatay Cardo habang nakikipagkamay. Masaya kaming nakilala namin ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Babalik kami, ipinapangako namin. Habang pinapanood ko ang paglipad ng eroplano, napuno rin ako ng pag-iisip. Kahit isang aksidenteng pagkikita ito, masaya ako na naipasa ko ang kagalingan ng Pilipinas at naging bahagi ako ng pagpapalalim ng international understanding. Pagkatapos bumalik ng pamilya sa Texas, nagkaroon ng malaking pagbabago. Una, pinansin sila ng lokal na media. Naglathala ang Dallas Morning News ng isang feature article na may pamagat na ang pagkatuklas ng pamilya ng Texas rancher sa Pilipinas. Nagdulot ng malaking reaksyon ang artikulo. Maraming Texan ang naging interesado sa Pilipinas, at biglang dumami ang mga inquiry sa mga travel agency. Nagbigay ng lecture si Tatay Cardo sa local Chamber of Commerce. Nagkuwento siya tungkol sa efficiency at customer service na natutunan niya sa Pilipinas, kasama ang kanyang mga konkretong karanasan. Binigyang diin niya na marami tayong dapat matutunan sa Pilipinas, sa businessman o sa buhay, at maraming business owner ang sumang-ayon. Sina Sam at Tom, ang mga anak, ay nag-introduce ng Filipino-style quality control at customer service sa kanilang construction company. Gusto naming isakatuparan ang perfectionism at subtle care na nakita namin sa Pilipinas, sabi nila, at pinagtibay nila ang employee training. Bilang resulta, malaki ang inangat ng customer satisfaction at lumaki rin ang kita. Nakakuha rin sila ng pansin mula sa ibang construction company at sinimulan silang konsultahin tungkol sa Filipino-style management method. Si Mary at ang kanyang mga manugang ay nagbukas ng Filipino cooking class. Ito ay isang aktibidad kung saan tinuturuan nila ang mga babae sa komunidad ng respect for ingredients at plotting technique na natutunan nila sa Pilipinas. Sabi ni Mary, natutunan namin sa Pilipinas na ang pagluluto ay hindi lang nutrition, kundi isang cultural act na nagpapayaman sa kaluluwa. Naging popular ang class at tuloy-tuloy ang waiting list. Nagpapakita ito ng mataas na interes sa kultura ng Pilipinas. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang mga halaga ng pamilya. Mas binigyan nila ng halaga ang spiritual enrichment at ang kalidad ng human relationship kaysa sa material wealth. Marami kaming natutunan sa Filipino way of life. Ang balanse ng paghahangad ng efficiency ng hindi nawawala ang humanity ay napakahusay, sabi ni Tatay Cardo. Kumilos din ang Texas State Government. Pinag-isipan nila ang Sister City Agreement sa Pilipinas at naglunsad ng exchange program sa mga larangan ng edukasyon, healthcare, at agrikultura. Lalo na, nakuha ng interes ang Filipino Agricultural Technology at Quality Control System, at nagplano silang mag-imbita ng mga specialist at magpadala ng inspection team. Pagkalipas ng 1 taon, tumupad sa pangako ang pamilya at muling bumisita sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan, sa kabuuang 25 katao. Hindi ko malilimutan ang saya nang muli kaming nagkita sa airport. Ang Pilipinas ay ang aming pangalawang tahanan, nakangiting sabi ni Tatay Cardo. Sa pagkakataong ito, nanatili sila ng 2 linggo, at pumunta pa sa mga rural area sa labas ng Maynila at Cebu, Palawan. Mas naunawaan nila ng mas malalim ang kultura ng Pilipinas. Nagpapatuloy pa rin ang communication sa pamilya. Regular kaming nagkikipag-ugnayan, nagbibigay ako ng impormasyon tungkol sa Pilipinas, at kinukuwento naman nila ang kalagayan sa Texas. Kamakailan, ang isa sa mga apo ay gustong mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas, at tinutulungan ko siya sa paghahanda. Narinig ko ang kwento ni Lolo, at gusto ko ring mag-aral sa Pilipinas, sabi niya. Regular akong nakakatanggap ng sulat mula kay Tatay Cardo. Nakasulat doon na ang karanasan sa 5 araw na iyon ay nagpayaman sa kanilang buhay. Nalaman namin na mayroong ganitong kahangahangang bansa na Pilipinas, at nagbago ang aming pananaw sa mundo, sulat niya. Marami rin akong natutunan sa karanasang ito. Ang cross-cultural understanding ay maaaring makamit ng heart-to-heart, lampas sa mga pagkakaiba sa wika at kaugalian. At muli kong nakilala ang kagalingan ng Pilipinas. Kahit marami pa akong ginagabayang dayuhang turista, ang pagkikita sa pamilya noong panahong iyon ay may espesyal na kahulugan.
Napagtanto ko na ang isang aksidenteng pagkikita ay maaaring magdulot ng ganito kalaking epekto. Ang kagalingan ng bansang Pilipinas ay hindi lamang sa mga marangyang pasilidad o modernong teknolohiya. Nasa puso ito ng malasakit na buhay sa pang-araw-araw, ang balanse ng efficiency at humanity, at ang espiritu ng pagbabago habang pinahahalagahan ang tradisyon. Patuloy kong ipapasa ang tunay na kagandahan ng Pilipinas sa mas maraming tao. At magpapatuloy akong magsikap na maging bridge ng international understanding at pagkakaibigan. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ang hindi inaasahang karanasan ng pamilya ng Texas rancher sa Pilipinas, at ang kwento ng kanilang mga halaga at buhay na ganap na nagbago sa loob ng 5 araw. Kumusta ang kwento? Gaya ng naranasan nila, maraming charm ang Pilipinas na hindi mailalarawan sa salita. Ang efficient system, ang mataas na kalidad ng serbisyo, at higit sa lahat, ang mainit na puso ng mga tao. Ang lahat ng ito ay nagkakasuwato at nagbibigay ng malalim na pagkamangha sa mga bumibisita. Mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at subscribe sa channel. Inihanda ito ng Inspiration Station. Salamat sa panonood.